Magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone, wherever you are in the world. Magandang hapon. At doon sa mga new viewers natin dito sa channel Justin Talk News Page, thank you for coming over to this channel. And I hope you will be informed dito sa mga topic na i-discuss natin this afternoon. At most of all, I hope you will not forget to subscribe and then to like and share this video doon sa mga kaibigan natin para lumaganap naman itong napakaliit na channel na to, and we can give more information to our viewers dito sa loob ng Pilipinas at sa labas ng ating bansa. Ngayong umaga na to, we will be discussing a topic na itong ang ginagawa ng administrasyon ni Bangag is continuous operation and suppression of our freedom of the opposition, at itong pag-oppress nila, mga threat na ginawa nila kay BP Sara para magkaroon ng pagpigil itong onslaught ng patuloy na pagtaas ng popularidad at the possibility of winning landslide with this upcoming election ngayon, May 12, ng mga senatorial candidates ng Duterte, ni President Duterte. And I think at this time, at this moment, with around 10 days to go doon sa elections, na this will be the final arbiter or judgment doon sa mga ginagawa ng administrasyon na to, that this will sasabog sa kanilang mga mukha to realize na ito ang desisyon ng taong bayan sa mga kasamaan na ginawa nila. This is ang payback day, payback time doon sa mga kabalastugan na ginawa nila, hindi lang kay BP Sara, kung hindi sa budget ng ating bansa na greatly affects sa kabuhayan ng ating mga mamamayan. Makitang-kita naman natin the continuous cooperation sa mga Duterte para maglitgo sila sa kanilang drive dito, sa continuous drive nila para nga i-campaign natin itong Duterte, and it will be successfully fulfilled kung they will be elected landslide silang 10. Regardless kung anong i-elect nyo doon sa 11 and 12, it is your personal choice. So dito naman sa continuous harassment, nakita natin harassment, purely harassment. But do you think mga Duterte ganyan sila kahina na mag-bow down sila sa inyo? Hindi. At this moment, at this time, as this period na ilang taon na ninyong inapi ang mga yan. So ito na yung oras ng pagtutuos. So unang-una, padala na maraming sundalo. They are really planning na pasukin ang bahay ni President Duterte at mga bahay na ibang properties nila ni President Duterte para naman magtanim ng ebidensya. This is an alleged statement. Ano lang to? Opinion lang. Hindi kaya yun ang purpose nila. Hindi kaya hahanapan lang ng butas si President Duterte para naman magkaroon ng demanda dito, na pagdating niya dito, kasi ang pakiramdam talaga ng karamihan, lalo na yung gobyerno, na mapauwi si President Duterte. At gusto nila, kung mapauwi man si President Duterte, meron ng nakahandang kaso na pwede siyang makulong dito directly, tulad ng illegal possession of firearms. Kaya yan ang gusto nilang gagawin, na gaganapin nila yan sa Davao. Kaya yung mga tao na kumpul-kumpul dyan, para hindi talaga sila makagawa ng ganyang pagtanim tulad ng ginawa nila sa QGC. So yun ang desire nila, kasi they are expecting na makauwi talaga si President Duterte dahil sa kahinaan ng kaso na dinala ng mga makakaliwa dyan sa ICC. So gusto nila pagdating may warrant na kagad at without bail, kasi yung kaso na yan, illegal possession, pwedeng i-connect nila sa inciting to sedition,
kulong si President Duterte kahit na ma-elect siya as mayor dyan sa Davao. Yun ang gusto nila. Kaya ang mga tao sa Davao na sobrang pagmamahal na kay President Duterte, pinoprotektahan ang kanyang bahay para hindi mapasok. Kung in case man talaga mamimilit sila na meron silang search warrant, sasamahan sila para they become witness with their their cell phones own and broadcasted live sa social media. Makikita natin as an evidence na may planting of evidence. Hindi naman pwedeng itabo yung mga tao kasi lalaban yung mga tao na yan dyan ngayon. Hindi yan katulad ng KOJC na napakabait na mga tao doon. Ngayon hindi. Marami na mga tao dyan na handang ibus ang buhay nila. Kaya maghunos dili yung mga kapulisan dyan pagpasok sa teritoryo na yan. So, imagine kahit na 12,000 kayo dyan, sa daming populasyon dyan na talagang sobrang pagmamahal. O ngayon, ano nangyari sa survey? Dyan, nagkaroon ng survey. 5% lang si Carlo Nograles. 2% ang undecided. 92% ang bumoto kay President Duterte. So, ilagay natin 2 milyon ang population dyan, voting population. Gaano karaming tao yan? Gaano karaming pamilya yan? Kung tambakan kayo ng kalahating milyon na tao dyan, kaya nakakahinga pa kayo. You should imagine na Mindanao yan. Yung mga tao dyan dumaan ng karahasan sa matagal na panahon. Kaya huwag niyong sabihin na peaceful lang area na yan. Naging peaceful lang yan dahil sa mga Duterte. So tandaan niyo yan. Patuloy niyo na harassment. Ito naman ang nagtulong sa Duterte na ang mga tao, yan talaga ang behavior at attitude, cultural trait na mga Pilipino na kung sinong inaapi, sinong underdog doon sila kumakampi. Manifested yan sa mga palabas natin sa sine. Lahat ng mga bagay, pag mayroong inaapi, kumakampi yan doon. Kaya nga, ang linyahan, ang mga plot ng mga palabas natin sa mga prominent ng mga sine, may inaapi na lumalaban. At ito na ngayon, sa ginagawa ninyo sa sobrang taranta na akala mo kasi nagbabalak yan yung mga general na yan eh. So, Senatori yan definitely at saka si Marvel dahil ngayon nakasampa na yung kaso laban sa kanila. At yan si John Vic Remulla at saka si Boeing Remulla, yung mga Remulla brothers. Kaya yan sila diyan na nagplano niyan. Yan ang gagawin, gulatin. Eh hindi na nagugulat ang mga tao diyan. Lumalaban na yung mga tao na yan. At huwag niyong i-expect magpapahuli yan ng ganyan lang, simpleng ganyan. Si VP Sara, hindi protektahan. Akala ba ninyo, tapos niyo inalisan ng security, walang aangkin sa ganyang posisyon, pag-secure sa sarili, ibig sabihin, ang safety ni Vice President Sara, hindi akuin ng ibang tao na diehard sa kanya. Akuin yan kung aalis kayo dyan, kaya madugo ang mangyayari dyan. Na yan naman ang pilit iniwasan ni President Duterte na mangyari. Lalo na ngayon sa puntong ito na klarong-klarong mananalo na ang Duterte, ang mga kandidato ni President Duterte. Hindi lang sa Senado kung hindi sa Kongreso at yung mga party list. Maraming mananalo dyan sa eleksyon na yan sa Kongreso at saka Senado. Kaya ang equation, political equation after this election mag-iba. There will yung equation dyan sa Senado, marami ang maging opposition dyan lalabas sa eleksyon na to. It will produce a lot of oppositions na real oppositions, hindi yung mga opposition na nababayaran. So, ganyan ang mangyari. Kaya ituloy lang ninyo, sino bang mga advisor ni Bangag at ni Tambi, tuloy lang ninyo ang ginagawa nyo. 12 days na lang ang hinahantay nyo para mangyari yung mga yan. At ito, yung ginawa nilang panuhol na 20 pesos na bigas, ano nangyari? Mismo si George Gazan sabi, walang request ng mga local government. So, ilinagay lang sa kadiwa. Sinong pwedeng bumili? Hindi naman lahat. Saan ba ang kadiwa sa Cebu? Ilan ba ang kadiwa sa Cebu? Gaano ba kasi Cebu lang kadiwa? Gaano bang klaseng bigas ang binibigay?
20 pesos na bigas per kilo. Sinong pumila doon? Yung mga PWD, mga matatanda, mga senior citizen, at mga poor piece beneficiary. O sana yung pangako nyo na lahat makatanggap. Ngayon, nayari pa kayo dahil si Gwen yung bruha na yan, ayaw pa bumaba. Kaya ngayon, tinitira na siya ng ombudsman. So, ganyan na nangyari sa inyo. Nakikita natin na unti-unti ang tadhana ay pumapabor sa mga Duterte at sa mga taong bayan. At hindi na nyo yan mapigilan. Ganyan talaga ang kapalaran. Hindi niyo mapipigilan yan kahit anong kaapihan ang gagawin niyo sa mga Duterte. Kasi sold out na ang mga Duterte para sa mga tao para sa mga Duterte. At ang Duterte ay siguradong mananalo dito sa eleksyon na to. At pasensya na lang kayo, maiba ang equation dyan sa Senado. Kahit maglabas kayo ng ilang bilyon dyan sa funds, later release, FLR, kung marami naman ang mananalo for BP Sara, hindi yan mangyayari sa impeachment na babayaran ninyo yung mga yan. Kasi ngayon pa lang nangangako na yan na yan ang gagawin nila para sa tunay na pagbabago sa bayan na to. Yun ang dapat nating gagawin at ultimately matuwid na itong bayan natin ito sa masamang path towards destruction. We are going to the gutters and isa lang dito ang pagbuto ng tama para maagapan yung pangyayari na yan. At yan, later on, after siguro ilang years o 3 years, magkaroon na tayo ng matinong gobyerno. At ang panimula nito, ang pagbuto ng tama dito sa 10 senador natin sa PDP Laban. So both straight PDP Laban to 13. Yan lang ang gagawin natin. So, ito nga, marami nagsasabi with regard to the warrant of arrest na hindi naman alam pala ni Attorney Nick Kaufman or he's not aware na mayroong ganyan. So, sino nagpo-float nito? Ang tapang naman nila na questionable na nga yung unang pag-kidnap nila kay BP Sara through mga falsified na mga report doon sa red notice na hindi naman red notice, diffusion notice, ang warrant of arrest na undergoing pa yung questionable arrest daw kay President Duterte na inisyo ng ICC. Ngayon mag-i-issue pa sila ng iba na another questionable na warrant of arrest. Gagawin kayo ng ICC yan o hindi ito one form of harassment lang ulit na pinamunuan dito ni Trillanes na walang kapag-asa dyan sa Caloocan. Halos duduraan na lang siya dyan sa Caloocan ng mga tao. Kung matindi ang nangyari kay Nograles, pareho rin si Trillanes dyan, kalaban si Malapitan. Kaya ito, one form of harassment ito. Pero ang mga DDS, ang mga solid, die-hard supporter ni BP Sara, hindi yan magpabaya. Kahit na chismis lang yan, sinasabi ni Senator Amy, handa silang dumipinsa with their lives kasi ito lang ang last great hope ng Pilipinas, si BP Inday Sara. Kaya hindi pabayaan yan ng mga diehard supporter, hindi lang mga Kristiyano. Tandaan ninyo anong susuporta dyan, ang mga warriors from Mindanao, ang mga dating rebels na imailip, they have swear na talagang protektahan na si BP Sara. Ang delikado yan. Alam na natin anong ibig sabihin. Tandaan natin na si BP Sara ay may lahing Maranao. Maranao yan. At kahit 1% Maranao ka or 2% Maranao ka, 25 si Inday, nasa 30-25%. Hindi depensahan yan ng mga Maranao. So, anong sabi niya? Doon sa rally nila doon sa District 2 diyan sa Quiapo, General Torre, bahala na ang mga Maranao sa inyo. Sino ang mga Maranao dito? Yan ang sinasabi ni BP Sara. He is addressing the crowd and trying to ask kung sino ang mga Maranao dito. Bahala na kayo kay General Torre. So, delikado ka, General Torre. Huwag ka magpakalat-kalat dyan sa Mindanao. Taga dyan ka, pero bantay ka lang.
And this is not a threat. This is coming from BP Sara. Kung mag-demanda ka, si BP Sara demanda mo ulit na tinitreat ka tulad ng ginawa nila ngayon na harassment kay BP Sara with regard to that inciting to sedition na kaso na sinampa nila na magkaroon ng preliminary investigation ngayong starting ngayong May 9 then May 16. Purely harassment yan. At saka hindi naman natin dyan sa BP Sara. Natin siya dyan, saan katutak na supporter ang natin dyan, libo-libo rin. Di mapuno yung Top Avenue dyan hanggang Padre Paura. Puno ng yan, mga supporters ni BP Sara. At lalong mananalo dyan ang Duterte. Ganyan ang problema dyan. Kung gagawin nyo yan, na pilitin nyo na atin si BP Sara, na yan ay preliminary investigation, pwede abogado ang atin dyan. Tulad nung dinimanda ni Franz Castro, nung na-dismiss na kaso ng convicted na si Franz Castro dyan sa Quezon MTC yata o RTC dyan sa Quezon City. O yan ang mangyayari dyan, magkagulo rin dyan. At hindi basta-basta atin, kung I don't know kung atin si BP Sara. At ngayon, protected na yan si BP Sara ng kanyang mga supporters na umaako sa security niya. O, yan ang katotohanan dyan. Hindi mo yan kung saan pupunta. Unscheduled, lagi ang schedule niyan. Kung darating yan bigla na lang doon sa mga cleared areas na pwede siyang umarap sa crowd dito sa campaign sorties niya. So napapansin nyo, walang schedule na tama. Tama yung ginawa para maprotektahan siya na gusto ng kanyang mga bagong mga security officers na meron siyang trust and confidence. Kasi tinatrust niya ang buhay niya dito sa mga security personnel na to. Na hindi na mga previous army siguro, dati yung mga security personnel na pledge allegiance sa kanya na talagang hanggang dulo susuportahan si President Sara. So itong time na to kasi, this period going to the elections, napaka-critical na period para kay Vice President Sara. Kailangan mag-ingat siya kasi baka sa desperation na nangyari ngayon sa alyansa kung anong balak nilang gagawin kay Vice President Sara. Kaya pinupload nila itong warrant. Ngayon, itong inciting to sedition at yung grave threat kay Bangag, kay Satanas daw at saka kay Tambaluslos. Yun ang gusto lang i-float. So ngayon, hindi naman magpabaya si BP Sara sa kanyang seguridad for the sake sa kanyang mga anak, country and people. So expected na yan natin. So itong ginagawa ng opposition ng administration is purely panic panic buto na. Pinipress na nila yung panic buto nila kasi wala na talaga. Kung ano-ano na lang ang ginagawa nila kasi totally devastated na yan alyansa ng mga Bangag. Wala na silang magagawa dyan. Ka-desperation move na lang lahat yan. At tayo dito sa Duterte, dito sa Pilipilaban, patuloy pa natin idiin ng gusto para tuluyan na talaga maburay yung mga yan dyan sa Senado. At yung mga kandidato yan sa mga lokal na mga positions, huwag nyo iboto yung pumabor sa impeachment ni BP Sara. Yun ang gagawin natin para totally magsimula na ang mga pangarap natin na totally mawala na itong mga demonyo dito sa bayan natin. So yun lang, kailangan aware tayo sa pangyayari. Ito nga si BP Sara umiikot din naman, hindi tumitigil, hindi nagtatago despite doon sa mga threat na natatanggap. I'm sure marami siyang threat na natatanggap at aware yung mga security forces niya ngayon na sa tingin ko personally chosen na yung mga yan kasi inalis ni Browder inalis ni Browder yung security force niya. So ngayon ang gagawin natin, patuloy lang tayo mga kampanya
for the Duterte and vote straight PDP laban. Yan lang ang armas na magagamit natin laban dito sa mga walang hiyang nasa administrasyon ngayon ni Bangag. At pasalamat tayo kay Bangag dahil lagi siyang nagkakamali, ang laming pagkakamali kasi hindi naman niya, wala namang political will niyan. At sabi pa nga ni President Duterte, kung ang kalaban mo nagkakamali, pabayaan mo lang kasi yung pagkakamali na yan, ayan ang sasabog sa kanyang totally mapipinsala siya at mawasak ang kanyang pamumuno. At ito nga, pabayaan natin siya magkamali. Kantsawan natin kung pwede. Okay. Hindi natin tulungan na itama yung mali ninyo. Tuloy nyo yan kasi advantage yan para sa mga opposition tulad ng Duterte. Tulad kay President Duterte at kay Inday BP Sara. So, ngayon, maraming rallies. Kahapon may rally sa Liwasan, may rally kung saan, at may rally sa Mindula, yan sa Moraita. Magugulat ka sa rally na yon. Medyo konting kaguluhan, wala kang marinig na Duterte. Sa totoo lang, kasi mga labor group, pero KMU yon at saka Akbayan ang nagpunta doon. Mga kalaban yan ni Duterte at puro Marcos yun. May konting drama-drama, nagkagulo-gulo dito, pero wala akong narinig na nagsisigaw na BBM resign. Wala. Puro pulis lang ang kinakalaban niya. Wawasakin daw yung nagkaroon ng drama ng konti, ganun. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala na totoo yung ginagawa nila. Kasi mga leftist yung nagpunta doon. Wala nang sumisigaw ng Duterte. So hindi yan true opposition. Ang kinatatakutan ko lang, baka sa ganyang pangyayari, kunwari may masaktan, maniwala ako kung mayroong sasabog yan. Maniwala na talaga kung natotoo. At pwedeng magdeklara ng martial si BBM. At dahil nga ito desperado na nakita naman ninyo doon sa mga nakaraang vlogs ko, doon sa mga pronouncement ni Browner at saka ni Tambaloslos, it will lead to this, the declaration of martial law. At dahil natatalo na sila, yun ang gagawin. Sarado yung Senado at Kongreso. Bahala na si Marcos doon at saka si Tambaloslos kung sinong ilalagay nila. Pwede nila ibahin ang konstitusyon. Wala na makakapigil sa kanila. Kaya nga, naintindihan ko si President Duterte na huwag kayong umaksyon ng ganyan kung hindi sigurado talaga matanggal. At yan sa pamamagitan ng military, kasama ang military. Tulad na nangyari kay Iraq, tulad na nangyari ng People Power 1, yun ang dapat gayahin kung kusong gayahin, nakasama ang military. Kasi kung hindi kasama ang military, it will never be successful. Yagi kong sinasabi yan. At dito sa stage ngayon, na klarong-klaro na manalo itong Duterte, nabawahala sila. At ultimately, kung magkakamali lang tayo, magkaroon tayo ng violent na mga rallies tulad ng nangyari kahapon na violent na drama-drama naman, wala nang sumisigaw na BBM resign, BBM bumaba ka na dyan, BBM bangag ka, walang nagsisigaw. Meron na isa, dalawang tao, pero hindi talaga yung lahat na napunta doon. Walang sigawan. Naggulo raw, nagkaanuhan dahil tinanggal nga yung barbed wire. Hanggang June na lang. Tapos nagrally sila, puro naman sa with regards to labor, okay rin naman yun. Pero hindi yan mga Duterte supporters. Definitely. Sa kanila rin yun. Diba? Maybe they want to incite something, to ignite something, some event na hindi naman, that was not successful. So, hayaan na natin yung election. Nandito na tayo, malapit na tayo. Hayaan natin, huwag na tayo sumali sa mga ganyan, mga attempt. Kasi kung anong maging resulta nito, it will initiate change din naman. At positive change ito. Positive change, hindi katulad yan na meron silang chance na i-model nila yung pangyayari. At that will lead into a declaration of martial law na napaka-devastating dito sa democracy, ang freedom natin. Definitely mawawala na lahat yan.
So mag-ingat tayo sa mga ganyan. So let's continue campaigning for the Duterte at idiin natin ang gusto para naman tuloy-tuloy itong pagpamayagpag ng ating mga kandidato. So siguro with this, kampanya pa tayo. Dito sa episode na to, medyo maiksi lang ng konti kasi gusto lang natin i-remind kung pa-realize sa mga butante natin, sa mga kakampi natin, mga hindi pa kumampi na kayo sa amin, at doon sa mga supporters ng President Duterte na ganyan ang dapat, yan ang real situation ngayon on the ground. So with this, hanggang dito na lang tayo sa episode na to, at maraming salamat doon sa mga nanonood, mga bagong mga viewers. Kung nanonood kayo dito at you have not yet subscribe, kindly subscribe, paki-subscribe naman. And I hope in my next vlog, in my next broadcast, we will still be around to visit or to makikinig dito sa Justin Talk News Page. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you.